Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sir Jen De Leon, si General De Leon. Isinare lang niya ang post ni Madam Cora Guidote. Isa siyang economist, investment analyst na dating nagtrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon nasa private company na siya. Okay, tawag dito, title, The Philippines Worst Traitor. Sino? If the alleged revelations of the brave 18, yung 18 ex-Marines, are proven to be true, which I am inclined to believe that they are, Trillanes will go down in history as the Philippines' worst traitor. Not only did he facilitate the clandestine visit of the ICC officials to the Philippines, but we must also be reminded about how he suddenly got into the picture as an informal negotiator at a time when the Philippines lost Scarborough Shoal to China. In the words of then Senate President Juan Ponce Enrile, ito, narinig ko mismo, may video ito, si GPA, sabi ni GPA, that is a dangerous thing. There was no reporting done, continuous reporting. He was acting on his own. The bloody notes showed Trillanes advocating the Chinese line, which was alarming because nobody knows what he had been committing to them. In the notes, Brady supposedly said Aquino did not know what was being worked out by Trillanes with his contacts in China. It was only during a cabinet meeting wherein really learned about Trillanes' supposed appointment as a backdoor negotiator. His impression was Trillanes presented himself as the best person to negotiate with the Chinese over the Panatag issue. According to Enrile, he learned that in some of the trips of Trillanes to China, the senator refused to have his passport stamped at immigration so that there would be no record of him leaving the country. Bill. So, we lost Panatag or Scarborough Shoal dahil sa negotiation ni Trillanes. Ito ang ibig sabihin nito. How did we end up having a vile and cunning personality like Trillanes? He is like a snake who crawls from behind, biting our nation with his poisoned tongue and teeth and selling out our sovereignty to foreign bandits. I am almost certain that Trillanes will have this day of reckoning. I pray it will be soon. Malala ko yung isang post niya, isang post tungkol sa kanya. Kasi may mga nag-udyok, nakakandidato siya sa 2028. Either senator or vice president or president kaya. Nako, nung sumagot siya, sabi niya, hindi na ako kakandidato. Kasi kahit manalo ako, hahantingin ako ni Inday Sara Duterte. At least very honest siya na 2028, pag nanalo si BP, may paglalagyan siya. Alam niyang hahantingin siya ng Duterte family. Kaya ito na yung dasal ni Madam Cora Guidote. I pray. I am certain that Trillanes will have his day of reckoning. I hope. So sino-sino na mga magtatago na
pag nakaupo ng ating VP Inday Sara, yung group effort na grupo. Hindi ko na lang pangalan yung kami ang nagplano, group effort. Pinaristo nila si Tatay Digong. So yan, ilan ba yung group effort? 5 sila. Pang-anim na si Trillanes. Again, kagaya ni Cora Guidote, ako rin, I am inclined to believe itong sinasabi ng Brave 18 Marines. Kanya, sabi ng Auntie Claire, lousy script, hindi ka panipaniwala. Sabi ni Ping Lacson, may kulay politika, may kulay destabilisasyon, kaduda-dudang timing, pinagdududahan ang leadership ng Philippine Marines. Tinawag itong dating Marines na oportunista daw. Basta sinisiraan nila itong Brave 18. Kailang sira. Let history be the judge. Ako, itinuturing ko silang mga modern day heroes. Of course, kasama dyan si Master Sergeant Orly Gutesa dahil siya ang nagsimula. Naniniwala ko yung motivation ni Attorney Baligod. Sabi niya, bakit siya nakisawsaw sa problema? Bakit siya nandyan? Nakita niya kung paano nila trinato si Orly Gutesa. And dahil ang advocacy ni Attorney Baligod is anti-corruption. Siya ang nagsimula o siya ang nag-expose ng PDAP scam ni Janet Napoles. Siya ang nagsampa ng kaso nitong mga senador, kongresista, cabinet secretaries na na-involved sa PDAP. Kaya ngayon, ginagawa niya ulit dahil sabi niya, obligasyon niya bilang Pilipino na panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan, kaya nandyan sila ngayon. So, tingnan natin. Agree ba kayo sa opinion ni Madam Guidote na Trillanes? Sabi niya, balikan ko Trillanes will go down in history as the Philippines' worst traitor? Comment ko no. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa balay sa natabangan na Mogyero. So mo na niya ang itsura sa iyang ngiro nga gatuluan na. Nanay mga buslot-buslot. Kung ipang butangan lang ang diri dapit og silupin. O karon man na ni si ate ang natagaan og Mogyero. Nani ang ilang balay. O karon te pila na ni katuig ang imong balay nga inana nang itsura nga nabuslot-buslot na tuluan na kong ulan. Murag walo na ni katuig ang among sin nga di ka kailisan. Oo. Salamat sa naghatag sa amo, sa mga vlogger, sa ilaang, sa among mga kuan, nagtabang sa amo nga makahatagan mi og sin. So nga naman te sa gidugayon na nga walo na katuig ang inyong ato wala gid mo nakapuli. Sa kalisod wala gyud mi gaipalit og sin. Karon natagaan man mi og sin, makailis na gyud mi. Salamat kaayo. So unsa day ang trabaho sa imong banat eh? Kuan ra, gaumara. Gaumara. Maura na iyang trabaho, magmuso, gamay, maura na. So tagpila pod ang adlawan karon te sa magmuso? Tag 200 ra. Tag 200 ra. So isa lang ka tao ang magtrabaho. Isa ra. So naa pa ka estudyante te? Naado, tulo. Tulo. So unsa na yung mga grade? Grade 11 ang isa, grade 8 ang isa, o ang isa grade 4. So ang inyong
kwarta makulang pa gyud sa Makulang pa kay daghan man among kuan kinahanglanon. So salamat kaayo. Salamat po salamat sa Ginoo sa pagtabang sa amo sa mga tao nga nagkuan sa amo nagiya nga mo hatagan mi og kinabangasin. Salamat. Salamat.